then yung pinakang loob nito, ang tawag naman doon yung body. Kaya, meron tayong 5 parts: apex, side, base, and pinakang body. So ngayon ay tapos sa folding naman, ito yung pinakang open face. Kapag nakabuka siya, wala siyang tupi, open face ang tawag. Pag naman, itinupi natin ng unang beses, pinag-meet natin yung apex at saka yung base. Ang tawag dito is broad grammar. Yung unang tupi. Kapag tinupi pa natin isa, ang tawag naman natin dito ay semi-broad grammar. And then yung pangatlong tupi, ang tawag naman natin doon ay narrow grammar. So yun yung tawag. So, pakiyaman na ng mga bandage at ito kasi yung proper folding ng ating triangular bandage. So, para mas mabilis natin maisigawa. So, kumuha kayo ng isa and then bukahin sa open face. Open face. Kaming para kayo nakaharap ka. Open face. Yan. So, yan kasi standard yung ating sukat na. Okay, sa open face, hawakan niyo yung dulong gitna, yung apex at saka yung base, pagpantayin niyo yung dalawang end. Yan. Pagpantay na, pumunta tayo sa pagtutupi ng broad grammar. Itutupi lang, and then kukunin nyo, parehas, papasok nyo itong thumb, then, papasok nyo yung thumb, then, ipasok nyo yung inyong isang kamay, then kunin nyo yung pinakang dulo. Then, i-clip nyo lamang yung bandage. So, yun yung tama. Hindi natin siya ginaganto kasi makaka-harm pa yun sa ating bibigyan ng pasyente o doon sa victim natin. So, apex, rondel, apex, okay lang yan. Baka kasi hindi pantay yung tubig. Sino bang may tubig? Yan, yung apex. Apex at saka base. Yung pinakang dulo, yung may sulat na lanas. Hindi. Hindi mo pinilit. Pagka ganyan, flip, yung itong nandito sa may base, ipasok nandun sa pinakang dulo. Tapos kukunin yung nandun sa pinakang kabila. Oh, saka naman din. Hindi yung end. Akala ko itong base. Huwag mo na patay doon. Okay lang. Ipasok nyo ulit tayo. Pasok nyo parehas yung apat na daliri. Kung nakapasok na, ipasok mo sa loob. Yung apat na daliri, yung thumb ang pinaka nakalabas, na pang-tipit natin. Tapos ngayon, ay itutin natin. Perfect. Pagdigitin natin yung paper sa base. Tapos isuksok ipasok yung kabilang kamay, tapos kunin yung pinaka-dulo. And then, flip lang. So, yan yung ating broad grammar. Sa kabila. Okay. Isa pa. Ito yung 7 up. Ganun ulit. Pasok ulit. Isok sa loob. Then, kuha. Then, flip. Ayan.
pasok mo yung parehas ng apat na daliri. Hindi yung end up pagkain. Yung base at saka apex. Huwag mo yung end up. Pag-aanayin mo lang, pagpapantayin mo lang, pero hindi pantay ka. Yan. Pasok mo yung apat. Pasok mo yung apat ng base. Yan. Yan. Tapos i-flat mo. Huwag mo lang ilabas ang daliri. Ganyan mo, ito, ipasok mo. Yan. Kunin mo yung dulo. Ito lang pang kasi tatanggalin mo na kapag isa pa, para naman tayo sa narrow rabat. Apat na daliri, pasok, then tupi. Yan. Ayos. Tapos pagtatabi naman, yung pagputol ng ating trabaho, ito, iangat nyo. Tupi lang ng tupi. Pag nandiyan na sa pinakang dulo, itong nasa baba, dulo yung sa taas, tapos tupi. Pagka ganito na kaliit, yun din naman sa kabila. Kabila. Then, kapag magka-ganito na, tupi na ang gusto. Pwede na natin pinagay sa bulsa. Ganito kalaki. Pag naman kinuha natin, mabilis naman natin siyang, pag naman kinuha, pag nakaganyan tupi, gano'n lang, mabilis na siya. Naka-ready na ako. Kapag naman kailangan natin i-open face, kunin mo lang yung apex at saka yung base, bukas na. Ito yung purpose kaya ganito yung pagtutupi. Mabilis, matagal siyang gawin, ito B, pero mabilis siyang kunin kapag in case of emergency. So, yun. So, nakuha na? Nakuha niyo na? So, sabi, dapat at least 30 seconds ay naitupi nyo na yung inyong bandage. Yung proper na 30 seconds lang dapat naitupi nyo yung bandage. Kasi nga mabilisan. Especially kung naroon ka. 30 seconds lang yung pinakapalulo. Kapag 20 seconds kayo, mas okay. So, isa pa tayo, isa pa para mas ano natin, mas makuha. I-update ko rin mo na.
Tanggalin mo na yung tamo mo. Antayin lang natin mga isa. Isa pa. Kadalasang ginagamit dito sa bandage o sa bandage na mga terminologies. Pero itong dalawang ito, yung pinakakalimitan ginagamit. Una yung simple knot. Simple knot ay yung isang buhol lang talaga. Yan. Yung pagbubuhol ng natin. Yan tawag dito ay simple knot. Kasunod naman ay yung square knot. Madali naman yung simple knot. Buhol lang siya. Gawa ka lang ng loop, then ipasok yung kabilang loop. Yan yung simple knot. Kasunod yung square knot. Square knot naman tayo. Square knot ay gawin muna natin na ang pinaka-pattern niyan is it's either right over left and left over right. Pwede namang baliktad yung left over right and right over left kapag tayo nasa gawa niya. So, gagawin natin yung principle ng right over left and left over right. Itong lanan, nakapatong siya dito sa may left natin. And then, ibubuhol natin siya dito sa kapatong natin yung right. Kasunod naman, itong left over right naman. So, yan. Pag binuhol natin siya, makikita natin yung U-shape din sa pinakang buhol. Kapag nakita natin yung U-shape, yung pinakang naka-U, yun ang inyong mahatapin. Yung tengang yun tapos sa kahit mahigpit na mahigpit yan, patingin. Right over left and left over right. Square knot. Sana tayo yung square knot. Sorry, busy. Diana. Dalawa lang yan. Kanan. Yan. Yan. Mas yung left naman, left. Yan. Yan. Git. Ito yung nakayo. Tapos ito, hihigit. Tapos ito na ang hawak. Ito na ang hawak. Higit ko. Damihan mo. Basta kung sino yung laging gumalaw, kung sino laging nasa iba, yung isa ay maintain niya.
Sa inyong mga sarili, dito naman. Right. Okay, right. Over left. Higit. Then left over right. Mga Ano ba yun? Hindi naman na kayo. Yun. ano, okay na? It's na. Square na. Kailangan mo munang ma-straight yung... Itin mo na yun. I-straight mo doon sa angle lang ba? Okay. It's na. Ay, yung ano, iwan kayo ng tatlong bangko dyan. Tatlong bangko. Para yung pasyente nakaupo. Okay. Una natin, lahat ng open face muna ang ating nagawin. Una ay top of the head. Ang top of the head ay meron dito sugat. Malaki o maliit, ito yung ginagawa sa top of the head. So, lagi yung principle natin bago natin lagyan ng bandage, meron muna na-release na natin, tapos sabay nalagyan na natin ng gasa. So, yun yung ating gagawin. Kunyari, nalinis na tapos nalagyan na ng gasa. So, ipatong natin muna sa ulo yung mga bandage. Ito yung top of the head. Tapos, hanapin natin, maglagay tayo ng dalawang tupi. Dalawang tupi muna. Magtupi muna tayo kasi masyadong malaki yung ating dalawang tupi papunta sa atin. Or pagka nakita natin nasa labas yung tupi. Yan. Tupi. Yan. Pagka meron na tayong tupi, yung pinakadulong base na nating nagawa, punta ano natin doon sa may pinaka-ibabaw ng kilay. Sa ibabaw ng kilay. Sa ibabaw lang ng kilay. Tapos, ipunta natin siya dito sa likod. Para mas hindi natin, or para mas para mas mahigpit, di ba yung ating pinaka dito, yung ating bungo, ay para meron pa ganun ka-cord. Doon sa pinaka-ilalim natin siya, dito mag-cross lang yung dalawa. Mag-cross lang, then, itong dalawa, ay papunta dito sa unahan. Sa unahan, and then, itatali natin siya. So, nag-cross lang nga, walang tali dito, walang tali. So, ito, yan, yung dalawa. Nag-cross lang pero hindi natin siya tinali. So, yan. Tapos dito sa harap, ulit. Ayan. So, dito sa harap, dito natin siya i-square na. Right over left, and so, pwede natin higpitan, tapos kung pwede natin tanongin yung ating patient kung nahihigpitan ba sa nasasaktan. Doon sa pagkakahigpit. Then doon natin siya
itataling right over left and left over right. And then yung mga yung end ay ating itatago. Isisingit lang natin siya. Nakasingit dun sa pinaka. Kasi itong pinakang dulo, itong nasa dulo, para mas sumikpit siya, ito ay hahatakin natin. Then, pwede natin itupiin konti, tapos itatago na natin. So, yan yung ating nakita na mahigpit, hindi na tatatago. Hanggang taas kasi dapat sa ilan. Andito na sa... Andito na yung kilay ko. So, yun. Huwag tatanggal ko kasi nandiyan yung kanya. Uy, mas nasaktan pasente mo. May sakit na nga yung pasente mo eh. So, yun. Papalit na kayo, change. Kaya matanggalin, bandage ay pakawakan ninyo sa, for example, pakawakan ninyo sa ngayon ninyo, ang pasyente, para hindi lumagdag yung mga gasa. Okay, tupi muna, tuping dalawa. Yung tupi naman, hindi naman siya kahit paloob or palabas. Wala namang operation. So, yan. So, hanggang ibabaw ng tilay. Yan. Babaw ng tilay. Tapos, sa likod, cross lamang. Nag-cross lang. Walang tali, basta naglagpasan naman sila. Nagpasan naman. Tapos medyo parang tapos, dito tayo sa no magis per man. Tapos yung pinakang dapat nandito din yung sa ibabaw din ng kilay. Pagka kasi nandito, kagaya yung namin kanina nagtanga. Ito na lang. Tapos yung bawat end ay itatago natin. Parto. Ayun. Ito ba? Dadan. Dito ba? Meron pang ano? Yan. Kapag naitago na yung end, punta naman sa apex, doon sa pinakang dulo, kanina sa likod, itatago lang. Higitin muna natin konti hanggang mag-tip yung pinakang dulo. Wala nang awang. Higit, then saka natin itago. Higit, tas tago. Okay, it's na. Okay, sabay-sabay natin tanggalin. Square na. Square na. Tanggalin nyo. Next. Yung likod. Dito ka muna. Wala si Eman. So, dito, sa burn naman, kadalasan, kapag it's either kasi back or yung front ang nasunod sa nating gagawin. Pero yung una muna ay sa back muna para yung
kasunod, yun naman yung sa front. Ito ka magdala. Ito ako nakakita. So, sa pagsasagawa natin ito, for example, ay may sulod muna sa ating, pakita ko lang yung principle. Kapag may sulod dito sa harapan ng mukha, yan ay parang tinatansya yung pinaka mga mata, ilong at bibig. Tapos ginuguhitan yan, tapos ay gugutingin para makakita yung ating pasyente. Tapos sa atin naman, kapag may mga sunog, yung gasa na ating ilalagay diyan ay medyo basa-basa yung paglalagay diyan para hindi dumikit yung mga gasa. So, ang paglalagay natin dyan, ay babasahin muna yung mga gasa, then lagay na. So, hindi masyadong matubig, basta alam niyo yung mabasa lang yung gasa. Yun yung lalagay natin para hindi pagtatanggal ng doktor or nurse, paglilinisin na, matatanggal, mabilis matanggal. Kasi hindi siya nakadikit. Kapag kasi tuyo yung gasa, ay didikit siya. So, para maisagawa natin ito, bilang yung apex, ay gagawa muna tayo ng simple na. Dito sa apex, meron tayong gagawing simple na. Kapag nakagawa na tayo, ako muna doon sa mga patient at sa mga first aider, ang gagawin ay yung back ang merong ang nasunog ay yung likod na bahagi ng ulo. So yan. Once na nakagawa na tayo, ito ay ilalagay natin dun sa pinakaparang bulbulan. Yan. Pag nasa bulbulan na, ito yung ating pasyente, ipapahawak natin itong kanan dito. Sir, pakawak po yan. Pagkahawak, itong mga end naman, itong nasa dulo, ating itutupin. Ay, di pala muna yan. Ito muna nasa sa baba. Atin muna siya. Itutupin hanggang makita yung batok. Tuping konti. Tapos itong kanan, yung two fingers, sir, yung two finger nyo ay labas nyo. Pagdipitin at ilagay sa baba. Yan. Lagi mo siya. Yan. So, pag punta diyan, ito, mag-cross lang. Sige. Sabayin na natin yung tumigil ko sa may tabi at saka dito sa may. Pag naka-cross na diyan, dito naman sa likod, atin na siya. Dati kasi yung amin ay insert lang yung ginagawa, pero ngayon ay pwede na magtali kasi hindi naman siya masasakal. At meron na siya. Dito sa likod yung square na. Hindi naman siya masasakal at meron tayong allowance sa binigay sa. So, right over left, then left over right. Tapos yung mga lilinisin lang natin ng konti, pwede na yung so yan, tapos itong pinakang dulo, itwitwist lang natin. Then ilalagay na natin, isisingit na natin siya dito sa gawin mo na anak. Abot yan. Yung apex, ang meron simple na. So yan. Pwede natin linisin para mas maganda. Pogi na nila. Nilada. Yan. Kahit simple lang, medyo kasi baka kulangin kayo sa pila. Ating kakabot.
Tapos kung nakakarinig, kung takip yung tenga, ay kakusapin niya kung narinig niya tayo. Pagkamasakitan na namin. Kahit ilan, basta makita lang yung bato. Or pumantay dito sa shoulder. Kabila naman ay nakain din sa taas. Dito lang yun, sa ilalim. Ano ba? Tupigan sa baba, tupigan mo sa solo. Dito lang. Yan, tapos doon sa dito naman sa may harapan ng square na. Huwag nyo nang pahigpitan kasi nga yun ay. Yan, tapos yung mga end ay lagay nyo na ng insert na lang. Mamaya. Yan. Kasi sa dulo, sa taas, twist, then, lagay lang sa Hindi ako. Kim. Hindi tinatawag. insert na lang. Natatarin mo mo. Tapos na. Next. Yung piraso lang. Next naman tayo. Meron, ito yung chest or back wound, open wound. Halimbawa ay meron naman siyang sakit, open wound dito sa left chest niya. So ito, sige, tanggal. So yung part na tanggalin. Tanggalin na sa tanggalin yan. Yung square na. Square na eh. Next. Ayan. Yung right chest ang merong sugat. Ay left chest. Kaya so ang hawak natin ay yung apex at yung dulo ng isang end. So halimbawa ay meron na diyan. Halimbawa lalagyan na natin ng bandage sa pahawak po na yan. Then yan. So, hindi pala yung nahawak natin. So, bali, itong ating apex ay ipapatong natin siya dito sa kanyang balikat. Sa kanyang balikat, then, papatanggal natin yung hawak. Then, yan. Kapag hawak na,
Ito naman nandito sa baba, ititiklop natin siya. Tiklop. Yan. Hanggang dun sa tiyan lang. Kasi ito naman ay yan. Tiklop. Tiklop muna. Pag may patong na hawakan na, tiklop muna dun sa baba. Ito, ititiklop muna yung sa yung base natin. Itutupi yung base. Base muna, tupi. Tupi muna yung dito. Tupi. Itutupi hanggang dito sa may basta dito lang sa mayroong sa chance. Sa may tapat mo si muna. Yan, okay na yan. Sige, pag natupi na, ay ilagay dito sa ano naman natin. Itong pinakang dulo, yung nandun sa walang sugat, dito natin siya itatapat. Ayun. Yan. E di ba't ito? Andito yung sugat niya. Ito, ilalapit natin siya dito. Tapos, mag-i-square na tayo dito. Square lang. Tapos yung mahaba, ito naman yung i-square lang natin dito sa may apex. So right over left and left over. Tapos yung mga dulo, yung mga end, itatanaw lang natin. Tapos, lilinisin natin yung ating so yun yun. Ulitin natin. Dito. So dapat ay malinis yung ating gawa. So meron ka lang side bra. So yan. Kasunod naman yung kabila naman kapag nagpapalit kayo sa mga element yung gagawin. Yung likod naman na mayroong sugat. Ito ay mahina mo ba mag-iit yung yan. Sa bag, dun sa likod naman yung merong sugat. Yung likod na yan. Okay na. Ikaw ang pasyente ni Garcia. Okay na yan. Ang alas na ulit. Alas na. Ang kasunod naman natin ay arm sling or merong bali yung elbow. Ardi, ako pasyente mo. Pasyente mo si Gan. Si Roy, para makakanak agad. Ako pasyente mo. Para hindi na maghintay si Roy. Ang pasyente mo. Para natatagalan doon. Okay. Kasunod naman ay arm sling. Merong nabalian yung kanya. It's either yung short elbow, yung forearm, or yung basta may bali yung kanyang kamay. Ito yung pwede natin gawin yung improvised arm sling. Ang gagawin natin, for example, ang may bali tigladan ay yung kanyang kamay. So, may bali yung kanyang kamay. Ang hawak natin ay yung isang end at yung apex. So, ang gagawin natin ay ito. Dapat kasi slide lang talaga yan kapag tayo maglalagay. Slide yung ating gagawin. Kasi pagka nagalong natin yan, ay masyado masakit yun.
Tapos ito, lagyan na natin ng tubig. Lagyan natin muna ng dalawang tubig. Tapos ito, meron kasing dalawang ginawa dito arm sleeve. Yung isa, nakaganto. Nakapunta dito siya. Or kapag nandito siya. Nandito. Pero ang gagawin natin ay yung ginawa namin sa Red Cross kasi parang mas malaki yung chance na hindi niya magalaw yung kanyang braso. So yung imbis na yung itong kabila ay nandito, ito ay ilalagay natin dito sa side ng shoulder niya. Sa ibang shoulder niya. Then, itong end na kabila ay ilalagay natin dito sa, dito tayo mag-square na. O sige, sabay-sabay ulit tayo. Ulitin natin. Ulitin natin para makasabay. Hawak yung ating ito end at apex. Lalagay natin siya dito. Yan. Straight mo, may injury ako. Straight mo. Kapag nakalagay ng ganyan, ito kabila, ilalagay natin siya dito. Dito sa kabila. Sa shoulder sa baba. So, nandito siya sa tabi. Yan. Tabi, then, ito, dito tayo mag-square na sa may, sa kanyang balikan. Dito. Square na. Tapos itatabi lang natin. Itatago ulit yung ating mga excess. Kasi ito naman, yung dito naman, yung ating apex, ang gagawin natin dyan ay twist lang. Twist hanggang humigpit. And then, itatago. Itatago natin siya. Itatago na siya dito doon. Tapos, ito ay itutupi natin hanggang makita yung kanyang kamay. Tapos, kung malikot talaga yung ating pasyente o yung ating patient, ay pwede natin siyang doblehin yung kalim. Pwede natin doblehin para hindi niya maigalaw yung kanyang kamay. Pwede natin doblehin. Tawag dito yung double. Ito yung support. Ayan. O, exchange naman kayo. Ulitin mo sa amin para mampanggalan. Ayan. Yan na lang. Limit para sure. Meron pa po itong bandage kung gusto niyo po. Alin naman yung aking injury? Paliwa ako ng injury ko. Ito, injury ko, injury. O yan, Tiran. Paano pag ganito yung lumpo na? Tatap ko pa ba? Hindi na. Oo, injury. Masakit talaga yan. Masakit yun. Dito tulungan niya. Tutulungan ko na talaga.
ay underarm sling. Sige, diretso nyo na lang. Be gentle on me. Nawawala. Baliktad. Baliktad. Wala lang. Yung isa naman ay underarm sling kapag ka yung collarbone niya ay parang natanggal or meron din siyang injury dito, ay underarm sling yung ating gagawin. The same process din yung ating sasagawa, kaso nga lang ito, imbis na napunta dito, ilalagay naman natin siya dito sa ilalim ng kilikili. So yan, underarm sling tapos sabay naka-experiment din dito sa may kabila niya. So the same process lang din, inilagay lang natin sa ilalim nung kanyang kilikili yung isa. Imbis na dito sa side, ipinasa natin doon sa may ilalim ng kilikili. Yun yung underarm sling. So huwag nyo lang gawin ngayon para tayo mabilis. Kasi the same process lang naman yan at ilinagay lang doon sa may. So, nagawa na lahat? Pwede yung tama. Ay, ito po yun. Maluwag po yung kanyang gawa. Yan, dapat din yan. Okay na yan. So, ayusin nyo na lang sa susunod sa inyong pagpapractice. So, at least nakuha nyo yung kasunod naman ay board naman tayo or sulod sa kamay. Sulod sa kamay. Sulod naman sa kamay. So yung inyo, yung apex at base, ilagay niyo dito sa inyo braso. Yung isang pasyente, sa paan na yung isa. Ito, nakalagay dito. Tapos, alin ang may sugat sa iyo? So ito, ay nakalagay dito. Yan. Hindi nyo siya ipako. Ito ay yung halimbawa meron siyang pag nalagay dito halimbawa yung bandage o yung gasa, naka-baliktad yan. Parang nakaganon siya. Yung paglalagay ng gasa. Tapos basahin para hindi naman dikit-dikit yung mga daliri niya. Ano? So, for example lang yun, kapag merong sulod, nasulod yung kanyang mga kamay at daliri. So, pag nandito siya at ay patong na, alis niyo yung kamay ninyo, tapos ito, tapos itong apex, lalagay natin sa dito. Nakaganto na. Kapag nakaganyan na, yung tabi naman ay itutukin natin hanggang sa maging kasip na ng kanyang mga kamay. Itutukin natin siya.
na-square nut na, insert ulit yung ating mga bit. Insert. Then itong bilang end, dapat mas mahaba pa siya. Tapos insert din siya dito. Yan. So, malinis. Yan. Sa likod, sa paa, the same process din. Meron sunog yung paa. Dito naman natin siya nakalagay. Nakapatong sa ating lupon. Then itong apex, nakalagay dito. The same process din. Ito, kapag na-recover na yung mga bandage, ito pin yung pamuntang sa side. Nakatupi. And then cross. The same process din, cross and cross. Then square na dun sa ibabaw. Square na, then insert. Then, itong apex ay hihigit na and insert. So, yan yung burn sa panga. Krabat. Semi-broad krabat. Wound. Dito naman sa ibabaw ng shoulder yung merong sugat. Dito na lang. Dito sa kaya sa left. For example. Itong kabilang apex, yung end pala, ay ipapatok natin siya dito. Kasi itong may sugat niya, itong kabila, iikot natin siya dito sa kanyang kilikili. Lalagay natin. Kailangan ma-cover yung shoulder na may sugat. Then itong kabila, ay pagtatagpuin natin siya dito sa may kanya part ng medyo sa harapan ng kilikili. So kailangan natin i-square na siya dito. Square na. Yan. So yan, tapos linisin lang natin kapag nakita natin hindi siya maayos, pwede natin siyang linisin. Sumatin mo kumantay ang haba. Hindi na ako. Nagulo na nga. Yung pendulum dito. Sa siko. Pwede depende dun sa laki no
yung braso or yung pagtutupi natin. Pwede kung maliit lang yung child, yung ating nabalian sa siko, pwede lang narrow. Pero kung medyo matanda na siya at medyo malaki na yung braso, pwede natin gawin na semi-broad. Pero dito ang gagamitin ko ay semi-broad. At saka na, yung base. Ay, base yung one. Itong gitna ay dito na. Dito natin siya ilalagay. Then kapag nakaganto na, i-twist natin siya ng full twist, dalawa. 1, tapos 2. Pag na-twist na natin, itong dalawa, ipupulog natin siya dito sa kanya shoulder. Yung una, punta dito. Kasi ito naman, pulog dito. Kung mahaba pa, pwede pa natin siyang ikot ng isa pa. Pero kung hindi na, ay pwede na tayo doon sa gitna mag-square na. So, ang purpose nito kapag may valid ay dapat hindi siya gumalaw. So, ang gagawin natin dito ay mag-i-square natin tayo dito sa may valid. Tulong pa rin ito nito lang. Square natin siya. So, square na, tapos ito, insert na lamang natin dito. So, ang purpose dapat ay hindi niya may load yung pinakang tayo. I guess malo pa rin. So, yun yung purpose ko. So, gawin na ninyo. Bilitan. So, halimbawa, maganda siya. Okay. Tapos ito, ilalagay natin sa ilalim ng kanyang seat. Pag nandiyan na, i-twist natin. Twist, full twist. Dalawang ikot. Pag na-twist na, yung isa papunta nandun sa may part ng katawan, ipasa natin dito sa may lalim ng Pilipinas. Kasi ito naman po nasa labas, kunin natin yung braso na nasa labas. Tapos pagka nagawa na natin yun, pwede na tayo mag-square na. Sinsert na lang yung excess. Tama. Maluwag. Ano ba? Narrow from one. Narrow na tanlayo narrow. Yan na yung process niyan, pwede rin yan sa sa tuhod. Kapag nangingiri yung tuhod, bawal iulat or ituwid, yan yung ating gagawin.
Yan naman ay elbow injury kapag bawal ituwid yung pasyente yung kanyang arm. So yan yung inyong gagawin. Kasunod naman ay naroon ba tayo? Forehead injury. Una, forehead injury, yung ating gagawin. Kapag dito ay meron kanyang napugulan or nagkameron ng sugat, lalagyan natin ng bandage, and then, para magaya ng top of the head sa ibabaw yung kilay, Ang galing mo, bakit may ganito yan? tapos crisscross, across lang, then dito sa may pinaka-noo, i-square natin, insert na dyan. Pwede rin natin yung gamitin sa kapag yung both eye niya ay merong injury. Yung kanyang mga matay may injury. Kasi ang ginagawa namin dati kapag isa lang yung injury, dalawa yung bandage na ginagamit. Pero the same process din yung nandito. Pero kasi ginawa namin parehas na yung mata ang nilalagyan kasi kapag nakakakita yung isa, di ba kapag tumingin tayo dito sa side, yung kabilang mata sumusunod din. Kaya minsan ay parehas na nilalagyan ng piring yung kanyang mata. Gusto mo naman kung So yan yung, kapag naman sa eye, ibababa lang natin at itatapat lang natin dun sa may mata. Then, gagawin natin doon, tapos sabay doon sa pinakapagitan ng mata, doon nilalagay yung square natin. Okay na? Okay na yan? Gets na? Basic lang naman ito, yung ating ginawa. Pero kapag may eye injury, yung kagaya ng ating pinakita, yung naluwa na yung mata, yung parang nakalabas na yung mata, kailangan natin gumawa ng donut shape na bandage or anything na mayroong butas. Ang paggagawa ng donut ay paggawa lang kayo ng loop, then insert nyo lang ang paloob yung kabila. Ito yung donut shape. The bandage. Tapos ito yung ilalagay ninyo dun sa pinakang mata or dun sa pinakang mata. So gawin ko lang, pero kahit hindi nyo na gawin, at least may pakita ko lang kung paano ginagawa yung donut shape. So ito yung donut shape na ilalagay natin sa mata. Wala na yung mata at lumuwa na yung mata. So yan, palagay yung mga ganyan. Tsaka natin lalagyan no? Bandage. So dito nakalagay yung square. Ako ba? Kasunod naman natin ay ear, cheek, and jaw. Kapag kaaling man dun sa nagkameron ng sugat, yung tenga, jaw, at saka yung pisngi. Ito yung ating gagawin. Una, ilalagay natin yung narrow. Sa narrow pa rin tayo. Narrow cravat. Sa narrow cravat, yung pinaka gitna nung may sugat, halimbawa meron siyang sugat dito sa left hernia. Yung pinakang gitna, ilalagay natin sa dito. Ilalagay natin, itong taas nandito, ilagay natin. Tapos ito, pagtagpuin natin dito sa may tapat ng kanya noo, yung dalawa. Sa dalawa. Nagtagpo na yung dalawa, then half twist tayo. Half twist. Hanggang umahalang yung dalawa. Kapag pahalang na, tsaka nyo siya ipunta dito sa ibabaw ng noo, kasi yung kabila, then dito nyo naman siya ilalagay.
Dito kayo mag-i-square na. Tama ba tayo? Ito na ito na. Lift. Bakit nasa likod mo? Yan. Baba. Okay. Ayun na yun. Gawin mo yung tama. Tapos mamaya tanggalin, gawin na din dun sa kabilang, dun sa kapartner. Gawin sa kapartner. Yan. Half twist. I-twist mo din yung kabila. Hindi yan nakagip na. Kaya hindi ka pantay. Inaro na. Inaro. Hindi. Sige. Ito, hindi yan. Ito yung nakagip na doon sa may sugat. O sa tenga, yan ang nakalagay mo sa tenga. Ito. Pag nagtagpo na dyan, nagtagpo, half twist. Yan. Ayun. Sa ibabaw na yung kilay. Buto ka mo, nakapigit na siya. Wala, natama iyo. Yan, ay yung kilay, that kilay. Yan, okay na yan. Tapos, square na natin naman na yan. Tapos, gawa mo din yan siya, Kuya Julio. Bagay ko dito. Hindi. Kapag paganto yung hiwa, ang gagawin natin, naka-close. Merong naka-bandage ang gasang naka-rude yan, then hawak-hawak niya yun, then naka-close. Kapag naman nakaganto yung hiwa, align dun sa kanyang mga daliri, naka-open. Ang gawin muna natin ngayon ay open ang injury. So, nakalaro. So, yung ating bandage, ilagay natin doon sa gilid. Yan. Pag nakalagay na dyan, then medyo i-twist nyo konti. Itong nasa labas, ito, kunin ninyo, ipunta nyo dito sa may ano nung yan. Kasi ito, dito siya, yan. Diyan na, sa may, pagpunta niya ay dito sa may labas ng kanyang top. Then, ilagay ulit natin. Ito ulit, diretso siya papunta dito sa may, iniikot dun sa likod ng kanyang kamay. Then ito naman ay dito naman siya papunta. Yan, then iikot ninyo, then dun sa likod, dun siya i-square na. So, yan. Dapat mayroong naka-extra. Tapos, malalaman natin kung tama kapag ating siyang tinanggal, dapat magiging 5 yung tupi. Yan. Bilangan natin 1, 2, 3, 4, 5. So, yan. Try nyo magbilangin.
Okay na. Yun naka-close naman. O, try naman ang kabila. Naka-open pa rin. Naka-open pa. Kasama. Ayan. Dito naman kami sa kabila. Ito, malapit sa kanya. Ipapunta dun sa may top. Ito. So dito, yan, palagay na. Medyo islat nyo. Ito ay pupunta ng dito. Ibibalik sa dating pwesto. Kasi ito, pupunta siya dito sa kabila. Then, ikot ulit. Then, balik dito. Tapos ito, dito siya. Nagets na? Sa likod, i-square na. Sige, tanggal na. Yun naka-close naman tayo. Kapag naka-close, meron na naka-roll, tapos sabay ipit-ipit na niya yan. Ito naman yung pagkakali ng parang sa boksingero. Dito naman siya mag-i-start sa wrist. Ito malapit sa kanya, dito natin siya lalagay. Diretso lang. Tapos, ito, pupunta dito sa kanya, nasa, dito sa part ito. Dito, sa harap. Tapos ito, dito naman siya sa may labas. Ito kabila, dito naman ulit siya. Tapos yung isa pa, balik lang ulit natin yung sa pinagdaanan. Itong nandito sa kabila, yung pinagdaanan, yung ulit yung nandito. Tapos sa likod, atin naman siya, doon na natin siya i-square na. Ulit, sabay-sabay ulit. Dito sa wrist, simula sa wrist. Ito nga sa may inner side niya, papunta dito sa kanya pansulto.
yung kabilang partner. Doon sa kabila. Medyo lang na ulit. At meron tayong kawayang nilalagay o yung mga screens para hindi kayo nalaw. So, for example, nalagyan na natin ito yung mga nabalian o nagkameron ng fracture. So, ito, ang balot natin. Di ba, meron na yung splints. Tigkabila yung ilalagyan. Na meron dyan, meron dito sa may ilalim. Kasi ito naman, ilalagay natin dyan. Then, itutupi natin dito. Kahit saan pwede pumunta. Tapos, iikot lang natin pataas, papunta dun, pabalik dun sa may kanyang pinaka-floor. For example, meron yung splints na. Yan. Tapos, kapag narating na niya yung dulo, dun yun na siya i-square na. Pwede yan gamitin dito sa hitan sa kanyang square nut na. Pero hindi pa pa man yung process, pero ito yung pinakamadali. Meron pang pwede. Pwede dito sa liig, hindi mo din. Kaso nga lang sa liig, ikot lang siya, iniikot lang, tapos insert lang. Last 2 na ito. Last 2 na lang. Sa paa naman. Ito kapag ka naliay, pwede natin gawin. It's either nakasapatos or hindi siya nakasapatos. Kapag ka kasi naliay, hindi natin pwede tanggalin kanyang although pwede natin tanggalin kung kaya. Pero kung hindi niya kayang tanggalin, ay diretso na natin gagawin. Kapag merong sapatos, ang palalandang tubigan ay shoe on, pag on, dadalawang cross lang yan. Pag off naman, pag wala siyang sapatos, 3 ikot naman siya. Unahin natin yung walang sapatos. Kapag walang sapatos, magsisimula siya ay dito sa ibabaw. Kapag walang sapatos, magsisimula sa ibabaw. Pero kapag meron, for example, meron siyang sapatos, dito natin siya mag-start. Total, wala naman siyang sapatos, kaya dito siya mag-start. Unang cross, 1. Tapos, itong dalawa, punta natin dito sa may 2. Cross din yan. And then, dito naman, mag-cross pa rin. Mag-cross pa rin isa dito. Cross. And then ito, isusuot natin, i-insert natin siya dito sa may kabila. Insert. Nandito. Ito. Cross siya. Cross lang. Cross. Walang tali. Yan. Tapos yung nandito, i-insert natin siya dito. Insert dito, at yung isa din, insert din siya dito. Tapos hihigitin natin siya. Pag nahigit na, tsaka natin siya i-square na.
not then, ito naman ay insert na yung mga excess. Ito ang ginagawa ko pa na ayan. Dapat kasi mas malapit. Kung mas malapit at mas okay, kaya Sabay malapit. mo nasa ilalim mo. So yun. Yun na yung pinaka-mas. Gawin din yung kabila para ma-cross.